Mapagpalang gabi sa ating lahat. Isang makulay at makabayang pagbati mula sa Baptist Voice Bible College. Ako po si Ginoong Rem. At ako po si Binibining Angelica. At kami po ang takapagdaloy ng programa ngayong gabi. Sa ngalan ng buong paaralan, malugod po namin kayong binabati at tinatanggap sa culminating program ng Buwan ng Wika taong 2025 na may temang Pagmamahal sa Pilipinas. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayong gabi na may dalang isang mahalagang layunin. Ang gunitain at ipamalas ang ating pagmamahal sa Pilipinas. Naway sa pagtitipong ito, higit nating maipadama ang ating paggalang sa ating bansa, sa ating mga bayani at higit sa lahat, sa Diyos na siyang nagbigay buhay at pag-asa sa ating bayan. Para pasimulan sa tamang diwa ang ating programa, inanyayahan ko po ang ating butihing Pastor Rudy Calayan upang pangunahan tayo sa pambungad na panalangin at pambungad na pananalita. Nais ko po kayong muling anyayahan na tumayo upang tayo po ay makapanalangin. Tayo po ay tumungo at pumikit, manalangin tayo. Dakilang Diyos na aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat na masaksihan ngayong gabi ang isang dula na inihanda ng aming mga mag-aaral. Pagpalain mo ito, nawa ito'y magdulot sa amin ng pag-ibig sa aming bayan, sa aming wika, sa aming kultura, at sa aming pagiging mga Pilipino. Sapagkat ito, Panginoon, ay pinaghandaan, tulungan mo kami na makita ang kahalagahan ng aming sariling kultura at bayan. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming panunood at ganun din naman ang mga kalahok. Samahan mo sila sa kanila pong mga gagawin. Muli, nawa kahit sa ganitong dula, ikaw po ang mabigyan namin ng kapurihan at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po salamat. Kayo po'y maaari na makaupo. Naalala ko yung sinabi ni Jose Rizal, ating pambansang bayani. At sinabi niya patungkol sa wika na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa ating pong buwan ng wika, binibigyan natin pansin ang kahalagahan po ng ating wikang Filipino sapagkat tayo po ay bilang mga Pilipino, tayo po ang unang dapat nagmamahal sa ating wika at kultura. Tama lamang na pagyamanin po natin ang ating wika. At sa ganitong mga dula ay nakikita natin, nababalikan natin ang ating kasaysayan, ang kahalagahan ng magkaroon ng sariling wika bilang isang bansa upang tayo magkaisa bilang mga Pilipino. And so, ngayong gabi, nawa ay ating magustuhan ang pinaghandaan na dula ng ating mga mag-aaral buhat sa elementarya hanggang sa kolehiyo. So muli, ngayong gabi, tayo po ay manood at tayo pong mapagpasalamat na tayo naging mga Pilipino. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po, Pastor. At bago po natin matunghayan ang ating dula, nais ko pong bigyang diin ang kahalagahan ng ating tema ngayong gabi, ang magigiting na bayani. Ang ating mga bayani ay hindi lamang mga pangalan sa ating mga libro. Sila ay may mga taong nag-alay ng kanilang buhay, lakas, at pagmamahal para sa ating bayan. Sa kanilang sakripisyo, natutunan natin ang tunay na kahulugan ng tapang, pagmamalasakit at pagkakaisa. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang kanilang mga kwento, na sa bawat maliit na kabutihang ating ginagawa, tayo rin ay nagiging bayani sa ating sariling paraan. Habang pinapanood natin ang pagtatanghal na ito, alalahanin natin na ang diwa ng kabayanihan ay buhay na buhay sa bawat Pilipino. Bago po magsimula ang ating pagtatanghal, narito lamang po ang ilang paalala upang maging maayos ang daloy ng ating programa.
Panatilihin po natin ang katahimikan upang may pagkaloob ang buong atensyon sa palabas. Pangalawa, iwasan po ang pag-ikot at pagtayo habang may pagtatanghal. Pangatlo, mangyaring ilagay po sa silent mode ang ating mga cellphone. Maraming salamat po sa inyong pakikipagkaisa at pakikipagtulungan. Ngayon, panahon na para sa inaabangan nating pagtatanghal. Ang pagtatanghal na sumasalamin sa katapangan, sakripisyo at wagas na pagmamahal ng ating mga bayani para sa bayan. Panoorin po natin ang dula na pinamagatang Magigiting na Bayani. Ang dugong gumuhit ng ating kasaysayan, ng ating pagkatao, ng ating lahi, ay ang dugo ng kabayanihan. Mula sa mga bakas na iniwan ng ating mga ninuno, ating ipinagpapatuloy ang kanilang nasimulan sa mga paraang hinihingi ng anumang panahon. Taglay ang ipinamanang kagitingan at inspirasyon. Dahil ang apoy na sumiklab ilang siglo na ang nakalilipas ay nabubuhay pa rin sa atin magpahanggang ngayon.
research. Eh, artist ako. So, pag research ko, ginagamit ang gadget ko. Di tulad ng iba dyan na puro social media at Netflix ang alam. Excuse me? I only use my gadget during my free time. Basher. Basta gamitin sa tamang paraan at huwag aabusuhin. Higit sa lahat, huwag isang walang bahala ang mga aklat. Dahil ito'y naglalaman ng mga impormasyon at istorya hindi mo makikita sa mga gadget. Katulad lamang nitong aklat na hawak ko. Magigiting! Sandali, hindi pa kayo kompleto. Kasi si Obet. Sorry po, papaan muna ako ng kanin para bumili ng aking merienda. Nagugutom na kasi ako eh. Hay nako! Si Obet talaga! Ang mga bata, handa na ba kayong kilalanin ang inyong mga bayani? Opo! Wait lang po. So, paano natin sila makakausap? Ay, mga patay na nga sila. Are we not gonna use AI technology to contact them? According to Elon Musk, time travel is not yet possible in our time. But considering the advancement... Can you please shut up? Ganito lang ang gagawin natin. Sabay-sabay natin bibigkasan ng pamagat ng aklat na ito. At gagamitin ang ating imahinasyon upang dalhin tayo sa panahon ng ating mga galing. Handa na ba kayo? Opo! Magigiting na bayani! Ito ang panahon ng ating mga ninuno. Isang karaniwang araw para sa atin. Ngunit sa kanila na tinatawag na mga Indyo ay isang mahalagang araw ito. Sila na sa loob ng 300 taon ay naghihintay sa pagdating ng araw ng paglayap. Samahan niyo kami at silang mga munting bata upang muling balikan ang mga kaganapan sa panahong ito. Mga kasama, handa na ba kayo para mamayang gabi? Oo, Kagweda. Darating kami mamaya sa pulong. Ikaw na ang bahala magsabi sa iba pa nating mga kasamahan. Oo, ako nang bahala sa kanila. Ipaalam nyo din sa iba pa nating kasamahan na dadalo si Dr. Jose Rizal. Magandang balita. Hayanin niya't papala ko sa kanila. Talagang dapat malaman ni Mang Tasyo na nanganak na ang kanyang anak na si Isabel. Matagal na niyang inaasam na magkapo, talagang matutuwa yun, lalo na't isang lalaki.
Nasabi ko na sa'yo at hindi na maaaring bawiin pa. Hindi na ikaw ang may-ari ng lupaing sinasama mo. Iba na ang may-ari. Kaya lalong madaling panahon, lumisan na kayo ng pamilya mo sa lupaing yun. Nakikiusap po ako, Padre. May sakit ang aking asawa at hindi po umanin maayos sa kandang sinitayang kabinet. Gusto na ang pagkambala mo sa akin, Indio. Nakausap ko na si Pedroso at nakikita ko na mababayaran niya ako ng tama at maayos sa tamang panahon. Parang awa niyo na, Padre. Doon naman kami kukukuha ng kapabuhay at pinanakupala pa ito sa aking ama. Sulang, Indio! Wala akong pakialam sa pamilya mo! Doon sa bundok, hawanin mo ang lupa, doon kayo manirahan, isama ng magpapangis na hayop at mga ulupong! Napakalupit mo, Padre! Wala kayong abang! Nakapasin ko yung mga tan! Bitawan mo ako! God! Warka! Warka! Indio! Kapag-sumama! Halihin ang itinasa mo na pustahan sa akin ang mga tamang pagpapaisan! Sabi ka! Ikaw, Indio, narapat na makulong at parisan! At ikaw, doon ka na mamamatay! Isama ng mga pagkulan mo ang pasluma! Napakasumama, Padre! Tandaan mo ito! Bilang nangauna! Hindi kinatuguan ang pahito! Yes, sa akin naman! Opo, hinahabol ko po kayo talaga. Ako nga po pala si Katrina. Katrina, napakagandang pangalan. Ako naman si Cerizal. Tuwagan mo na lamang ako, Pepe. Kuya Pepe po, kasi mas matanda kayo sa akin. Glad to finally meet you po, Kuya Pepe. Naku, napakabit mo naman bata. At nakapagsalita ko ba ng wikang Ingles? Itinuturo po yun sa amin sa school. Pero maiba po tayo. Marami po kasi akong itatanong sa inyo. Pwede po ba kayo ma-interview sandali? Alam mo, nakakatuwang bata. Sandali. Mukhang maaga pa naman. Sige, halika. Tumapo tayo sa parke. Ano bang nais mong itanong sa akin? Nandun po kasi ako kanina sa pulong at narinig ko yung speech nyo. Ang galing nyo nga po eh. Naging crush katuloy ni Denden. Denden? At ano yung crush? Tila kakaibang liguhan niyo mga kabataan ngayon. Si Denden po yung classmate at kaibigan. Kasama na din po si Kiko, Obet at librarian namin si Miss Cruz. At narinig ko po yung libro nyo na Nalimatang Ire. Yun bang No Limit ang Here? No Limitang Re. Ano pong ibig sabihin nun? At tungkol saan po yung libre nyo? Pwede po ba humingi ng copy para mapa-autograph ko sa inyo? Ang No Limit ang Here ay salitang Kastila. Ang ibig sabihin ay, huwag mo akong hawakan. Ito'y tungkol sa pangakit ng mga dayuhan sa ating kababayan. Ang mga kabataan katulad mo ay aking inspirasyon sa aking pagsusulat sa aking aklat. Sapagkat naniniwala ako na kayo pag-asa ng ating bayan. Salamat po, Kuya Pepe. Umasa ko po ay pagbubutihan ko na sa aking pag-aaral. At gusto ko po paglaki ko ay maging katulad niyo din ako. At hindi na din po ako masyadong magsiselfon. Hindi naman sumasama ang paglalaro, lalo na sa tulad ng paslit. Yung sinasabi mong cellphone, sa tingin ko ay bagong laruan ninyo mga kabataan. Hindi ko pa nalalaro iyon. Kung
Kung may pagkakataon ba'y pwede mo bang ituro sa akin? Ikinalulungkot ko po, Kuya Pepe, sa tingin ko ay hindi mo din maunawahan ang tungkol sa cellphone sa ngayon. Nakakatuwa ka ng bata ka. Napakatalas ng pag-iisip. Kung lahat ng mga kabataan ay katulad mo, napakagandang ang maghihintay sa ating bayan. Sandali, may nais akong ibigay sa iyo. Ano po ito, Kuya Pepe? Ito po po yung no limitang ere? Hindi, Katrina. Ang nalimitang here ay hindi pa nathala sa ating wika. At isa pa, ipinagbabawal ng mga Kastila na ipabasa pa ang aking aklat kung kaya't mapanganib pa sa tulad mo na magkaroon ng kopya noon. Ito ang aking kwaderno, mga sulat at mga mula noong aking kabataan. Dito ko inalagay ang aking inspirasyon at alaala. Wow! Para pong my day, pero printed version. Maaari ko na po ba itong basahin? Oo naman, sige nga, basahin mo yung unang tala. Sa aking mga kabata, kapag ka ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Wow, ang ganda po ng tula niyo, Kuya Pepe. Tamang-tama po ito sa report namin, kailangan sa buwan ng wika. Report? At ano ka mo buwan ng wika? Hala, lagot! Bandang gabi, Ma'am. Maaari ko bang malaman kung anong kalagdalan at sila ito? Paumanin, subalit hindi kami pwede magbigay ng impormasyon. Utos ng gobernador na ikaw ay aming dakpin sa ngalan ng hari ng Espanya. Kuya Pepe! Kasama ko sa inyo na mapayapa. Katrina, ipagpamanhin mo na hindi kita masasamahin sa pag-uwi. Mabuti pa'y umuwi ka na. Huwag kang umiyak at mag-alala. Ito'y aking inaasahan. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Paalam at maraming salamat, buting binibini. Handa na ako maging ay. Ayon sa kasaysayan, ito ang panahon na hinuli si Dr. Jose Rizal at ipinatapon siya sa dapitan upang matiyak na hindi siya makakapagganyak ng pag-aalsa at upang panghinaan ng loob ang namumuong samahan. Subalit nagkamali ang mga kaaway sapagkat lalo lamang nag-igting ang damdamin ng mga kababayan natin. At dito nagsimulang umusbong ang himagsikan. Bagamat makakulong sa malayong lugar, hindi ito naging hadlang sa ating bayani. Sapagkat sa 4 na taon niya sa dapitan sa Zamboanga del Norte, napagyaman niya ang lugar na iyon sa edukasyon, agrikultura at medisina. Marami pang mangyayari, ngunit ang pagdakip nila kay Dr. Rizal ang gigising sa ating mga kababayan upang ipaglaban ang kalayaan. Ikaw ay naririto at kusang loob na papayag na ipag-nais sumama sa dakilang layunin sa mga mundo. Bilang tanda niyo, katapangan at katapatan, narapat mo sagutin ang tapat ng mga katanungan. Kung ikaw ay natatakot, umuwi ka na. Kung ikaw ay may sapat na tataw, nagpatuloy ka. Hindi ako natatakot. Magaling! Kung gayon, ano ang kalagayan ng ating bayan bago dumating ang mga Kastilang tayuan? Bayan ito'y namumuhay ng maayos. At higit sa lahat, ang bawat katutubo ay may kanya-kanyang kultura. Ano naman ang kalagayan ng Pilipinas? Nang dumating ang mga Kastila, Inangkin nila ang mga lupain na dapat tayo nagmamayari. At inilisan nila tayo sa nangdangal sa pagtawag sa ating mga Hudyo. Sa ganitong kalagayan ng Pilipinas, ano ang narapat gawin na isang Pilipino? Nararapat lamang na ipagtanggol at ipaglaban natin ang bayang api. Kahit ang kapalit man nito ay magbuwis tayo ng buhay. Bilang tanda niyo pagganib sa kalisan, nakahanda ka bang ilagda ang iyong dugo sa talaan? Nakahanda ako. Gamitin mo ang balaraw na ito. Iwaan mo ang iyong bisig at gamitin ang iyong dugo sa paglagda sa tala.
Emilio Jacinto. Mula ngayon, ikaw ay tatawaging pingkiyan ng Katipunan. Kinagagalak namin makasama ka sa samahang ito. Ako si Andres, ang tumatayong supremo ng kataas-taasang kagalang-galang Katipunan ng mga anak ng bayan. Ako si Ginoong Donato Arellano, ang kasalukuyang pangulo ng samang ito, at si Procopio, ang nakababatang kapatid ni Andres. Sa mga susunod na araw, malalaman mo ang iyong nilalayon at alikuntunin ng samang ito. Isang karangalan ang maging kasapi ng saman, at isang kagalakan ang makadaupang palad ko. Asahan niyong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa samahan. Ka-Andres, wala na pong manunumpas. Subalit may mga tao naghanap sa inyo sa labas. Isang binibini na may kasamang mga bata. Isa'y daw po ang pangalan. Ganun ba? Sige, ikaw na ang bahala sa ating mga panauhin. Liligpitin ko lamang ito sandali. Ginoong Arellano, ikaw na ang bahala sa ating bagong kasapi. Maraming salamat, Ginoong Andres. Magpapatuloy na kami. Maraming salamat. Magandang gabi. Ano ang aking napaglilingkod? Kayo po'y malagutod yata para sa aking tahanan. Kung malayo pa kami yung nilakbay, kaya po kayo tukod na. Pumasok kayo. Ipakikilala ko ang aking nakababatang kapatid, si Procopio. Kinagagalak ko kayo magkilala. Hindi Isay. Mga bata, nakapagpupulil ba kayo? Naku, hindi pa po kami nakakapagpakunan. Nagugutom na nga ako po eh. Kung ngayon ay bago na namin kayo magkain. Kuya, papasok mo kayo sa inyong kusina. Ay, kuya. Habang nag-aantay tayo, may nais pa kayong gawin. Mainit pa kayong magbasa. Meron akong ilang libro dito para inyong basahin upang di kayo mainit. Ako po, Sir Andres, ay kakain mo nga. Para hindi maigip. Buti na lang, nagbaon ako. Ano po? Makalit ang bila. Ano po? Bungo! Pagdatan! Ano po ang ano? Ang bumong ito ay nagsisilbing paalala na hindi dapat katakutan ng kamatayan, lalo na kung sa pagmamahal sa ating bayan. Wow, Sir Andres, mahilig pala kayo sa mga classics. Les Miserables by Victor Hugo, The Wandering Jew by Eugene Sue, and Count of Monte Cristo by Alexander Dumas. Tama ka, Kiko. Yan ay ilang libro lamang na aking ginagamit. Mula pa nung ako'y sumali sa teatro. Wow, Sir Andres, theater actor din po kayo? Ang cool naman! Ito naman pong El Filibusters mo at nalimitang ara. Meron kayong copy ng nalimitang ara ni Dr. Rosarzal? Tama ka. Ito'y sinulat ni Dr. Serzal. Ngunit ito'y mapanganib sa inyong mga bata. At paano mo nalaman ang bagay na ito? Kasi po ay na-meet ko na si Dr. Hasarzal. Sabi niya nga po, limited edition pa lamang ito sa ngayon. Talaga? Nakilala mo ang kagalang-galangan doktor? Ako man ay pinalad na makasama siya sa isang pagpupulong. Ngunit nakalulungkot na hindi ko siya nakausap ng matagal. Sa katunayan ay nakagawa ko ng isang tula dahil sa kanyang inspirasyon. Gusto niyo bang makita? Opo, Sir Andres. Ito, basahin niyo. Ading pag-ibig sa tinubuang lupa, ading pag-ibig pa. Alin pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubong
Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Atapang atao. Aluso pagyera. Hindi atakbo. Aputo na kamay. Hindi atakbo. Manong Andres, Manong Andres. Saling, ano nangyari? Bakit ka umahangos? May pinabot pong palagi ka. Pio Valenzuela. Mahalaga daw po na mabasa ninyo ito kaagad. Narinig daw niya buhat sa ilang mataas na opisyal na pinaimbestigahan ng munisipyo ang ilan sa ating mga kasamahan. May nagsuplong daw na isang praile tungkol sa mga naganap na pagpupulong at fakto de sangre. Marahil sa pamamagitan ng kumpisan. Inumumungkahan niya magpalamig muna habang siya ay tutulak sa dapitan upang hikayatin si Dr. Rizal na umanib sa ating samahan. Kung kaya ay kailangan natin masabihan ng mga kasabi na mag-ingat. Tama ka. Makikipagpulong ako kay Ginoong Arellano upang talakayin ang susunod nating akbang. Pansamantala ay lilipat ko muna sa Escaraga at Paktil Sangre upang makaiwas sa mga praile. Maaari ka bang makipagpulong sa ating mga kasamahan upang talakayin ang ating mga iniipong armas? Huwag kang mag-alala, kuya. Ako ang bahala sa parian. Magpapasama ako kay Saling at Siliako. Bukas, pagputok ng bukang ni Wayway. Maraming salamat. Mag-iingat kayo.
ikaw, Dr. Jose Protasio Rizal, ay pinapatunayan ng hukuman na nagkasala, pamumuno ng rebelyon sa bayang ito at paglaban sa pamahalaang Espanya. Dahil dito, ikaw ay hinahatulan ng kamatayan. Listo! Adios, Patria Adorada! Fuego! Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat, pagyamaning kusa, na tulad sa inang tunay nagpala. Ang hatol na kamatayan kay Dr. Jose Rizal na isinagawa noong 30 ng Disyembre 1876 ang nagsilbing mitsa upang sumiklab ang himagsikan sa pamumuno ni Gat Andres Bonifacio. Nag-uumapoy ng mga damdaming para sa kalayaan, pinagsama-samang lakas upang igupo ang mapang-aping dayuhan. Taglay ang lakas ng pagmamahal sa bayan, ang bawat damdamin na puno ng paghihirap ay nagbabangon na puno ng lakas. Diligin mo ng dugo ang lupang ati at sisibol ang katarungan sa bigkis ng ugat ng mga magigiting na suhay ng bayang api. Ihayag mo sa buong daigdig na ikaw ay magigiting na uri ng lahing Pilipino. Akin na isang yan. Oryang, magdala ka po rito ng lumang damit at kumot upang gawing gasa. Tininig, dali mo sa akin ang pinakulong dahon ng bayagan. Bata, anong ginagawa mo dito? Kasama ka ba ng mga lumikas mula sa Balintawak? Kasama ko po ang aking guro at narito po ako upang makatulong. Hinahanap ko po si Melchor Aquino. Ganoon ba? Ako si Melchor Aquino. Ngunit, mas kilala ko sa bansag na Tandang Sora o Nanang Sora. Nana Sora? Ikaw po si Melchor Aquino? Hay, sa wakas nahanap na po kita. Lola Mano po, ako nga pala si Denden. Pagpalain kang bata. Ito naman ang aking matatapang na kabaihan na si Nana Is at Rinig. At yun namang naandoon ay si Oryang, ang may bahay ng Supremo Andres. Bata, halina tulungan mo kami dito. Ako nga pala si Trinidad Texan, isa akong nurse. Buti na lang nandyan kayo, Ate Training, para gamutin sila. Alam mo, Ineng, ito lamang aming magagawa upang kahit papaano ay makatulong sa pinaglalaban nating mga kababayan. Ang bawat isa Pilipino ay maambag ay sa kanyang kakayahan. At ako, sa edad kong ito lang ang aking matutulong para sa ating bayan. Natutuwa ako at sumura edad din yung handa kayong tumulong para sa ating kalayaan. Oo nga po, Lola. Wala pong ganitong, sa panahon namin, walang ganitong kaguluhan. Nakapunta kami kung saan namin gusto, nakakain kami ng kung anong namin gusto, at walang mga Kastila na nang aapi sa mga Pilipino. Nakakatuwa kang bata ka. Kung magsalita ka, ay parang nanggaling ka sa ibang panahon. Pero tama ka, papalad ang mga kabataang tulad mo kapag dumating na ang panahon ng ating inaasam na paglaya. Talagang para sa inyong henerasyon ang aming ginagawang pakikipaglaban. Upang sa inyong paglaki at ang mga susunod pa sa inyo ay dinadanasin at 300 taon dinanas ng ating mga ninuno. 300 taon. 300 years? Ganoon po tayo katagal na inalipin ng mga Kastila? Oo, Apo, 300 taon. Noong una ay mabuti pa ang kanilang ginagawa sa atin at mabuti pa ang kanilang asal tulong sa atin. Pero pinakita din nila ang kanilang tunay mga kulit, tuloy ang sinakop ang ating bayan. Malupit sila! Tayo katutubong anak ng bayan di nila kinalala. Ginawa na nating mga katubong kapatid at manunulat ang mapayapang paraan para mabago ang kanilang pakikitungo. Subalit kamatayan ang hinatol nila! Ang mga lupain ating sinasakay kanilang kinangkan. Ang ating nagdinat sa sarili sa pilitang inalis atin. Kung kaya't wala nang ibang paraan pa kundi ang ganitong maras na digmaan. Inay?
na wala na ang iyong inay. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa pilig ni nanay, langit ay buhay. Puso ko may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko'y inay, oh inay, Ito ang digmaan. Isang malupit na pangyayaring walang pinipiling biktima. Bata, matanda, babae o lalaki, magulang o anak. Ngunit ito lamang ang nalalabing paraan upang makamtan natin ang ating paglaya. Dinilig na ng dugo ang lupang ito. Buhay ang inialay para isilang ang dakilang araw. Hindi man sa araw na ito, hintayin natin ang araw ng paglaya. At kung kasawian man ang dumating, magalak tayo na tayo ay isang suhay ng paglaya para sa mga batang ito at sa susunod pang henerasyon. Naku, napakabait naman ng batang ito. Maraming salamat sa iyo, iho. Wala akong anuman. Ano naman mga sinisigaw ninyo? Ito ba? Ang mga ito
ay mga kautusan o batas na ibibigay sa bawat bayan probinsya para sa may hirang na opisyalis. Ito ang magiging saligang batas ng ating bansa. Saligang batas sa English, Constitution, Philippine Constitution? Kayo pong offer ng Philippine Constitution? Naku, napakagaling mo naman bata. Napakatalino mo at napakahusay mo pa sa salitang English. Ha? Eh, hindi naman po masyado. Nabasa ko lang po yun sa Google Translate at Wikipedia. Pero tata, napakagaling niyo po. Kahit po na may kapansanan kayo, ay malaki ang inyong naitulong sa ating bayan. Di tulad ng mga kaya lang, panalo na. Ano ka mo, Kiko? May sinasabi ka ba? Wala po. Umaanga lang po ko sa talino nyo kasi hindi hadlang ang inyong kapansanan para makatulong sa ating bayan. Isa kang tunay na bayani. Hindi naman hadlang ang kapansanan para makatulong tayo sa ating bansa. Lahat tayo ibinigyan ng kakayahan para makatulong sa ating bayan. Kung hahanapin natin at gagawin ng ating makakaya, malaking magagawa nating pagbabago sa ating bansa. Tulad mo, napakatalino mong bata. Una, ipagpasalamat mo sa Diyos na nagbigay sa iyo ng matalas na pag-iisip. At pangalawa, sana magamit mo yan para makatulong sa pagunlad ng ating bayan. Salamat po, Tata Pulet. Asahan niyo po na di ko na po sasayangin ang aking oras sa mga gadget at mga walang kabuluhang bagay. Ang Pangulo para sa inyong pagpupulong. Salamat, Saling. Maaari mo pang ipaghanda ng mainam ang ating mahal na presidente? Tata Pulet, may bisita po pala kayo. Sabi ni Ate Saling ay presidente siya. Presidente po ng ano? Siya ang ating presidente. Kiko, ang Pangulong Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo, the first president of the Philippines. Emilio Aguinaldo, Tata Pulet, pwede ko ba siyang ma-meet? Makilala? Magandang hapon, Ginong Mabini. Ipagpapanin mo na ng maagang aking pagpunta para sa ating pagpupulong. Marahil ay labis lamang ang aking pananabik para sa magaganap na kasiyan bukas. Wala pong kaso, Ginoong Pangulo. Ikinalulugod ko po ang inyong pagpunta. Ito nga po pala ang batang si Kiko. Galing pa po siyang probinsya. Isa po siyang matalinong bata at nais niya po kayong makilala. Ikinagagalak kita makilala, Kiko. Ikinagagalak po kitang makilala, Mr. President. Ako nga po pala si Juan Francisco Kennedy Villamayor. Lalo ko pong nagbigay ng pangalan ko in honor of JFK, pero Kiko na lang po for short. Alam niyo po, President, din ang pagkaklas namin. Talaga, nakakatuwa ka naman, Kiko. Marahil kung nasa tamang kulang ka lamang, ay imbitahan kita magkasapin na aking gabinete. Alam ko na, maaari ba kitang imbitan sa magaganap na kasiyan bukas kasama ni Ginong Mabini? Wow! Ano po? Ano po ko kasong bukas? Isang mahalagang pagdiriwang para sa ating mga Pilipino ang gaganapin bukas. Dahil pagkalipas ng 300 taon ng pagkakaalipin at halos 300 taon ng pakikipaglaban, bukas ay ayayag na natin ang ganap na kalayaan ng ating bayan. Independence Day? Ibig sabihin po, bukas ay June 12, 1898? Tama ka, Kiko. Bukas ay Hunyo 12, 1878, ang dakilang araw na pinakahintay ng ating lahi. Iyon nga ang dahilan na aking magang pagbisita. Ginong Mabini, nais kong ibalita sa iyo na dumating na ang mag-iinang agonsilyo mula sa Hong Kong. Dala ang ating bandila. Nakausap ko na din ang maestrong Juan Felipe na siyang nag-areglo ng ating marcha. Ang Himno Nacional de Dependencia Filipina. Talaga po, Pangulo, labis akong nagagalak na ang bawat sa atin ay masayang tumutulong para sa tagumpay ng ating pagpupulong. Ang galing naman po, mga sir. Merong gawa ng flag, merong nag-compose ng national anthem, at si Tata Pula naman pong gumawa ng constitution. Lahat may contribution. Tama ka, Kiko. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo kanina na ang bawat sa atin ay may kakayanan para makatulong sa ating bansa? Kung isa sa puso natin at gagawin ng ating makakaya, malaki ang magagawa nating pagbabago sa ating bayan. Sangayon ako sa sinabi mo, Ginong Mabini. Tungkulin namin ipagpatuloy ang mga sinimulang adhikain na ating magigiting na bayani na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Ngayon naman ang aming pagkakataon upang ganapin namin ang aming tungkulin upang masiguro ang kinabukasan ng mga kabataan tulad mo. Salamat po, Mr. President. O nga po pala, pwede ko bang isama ang aking mga kaibigan sa pagdiriwang bukas? Gusto ko rin pong masaksihan nila ang pagdiriwang ng kalayaan. Promise po, di po kami kakain ng marami. Si Obet lang naman po malakas kumain sa amin eh.
Aba, sige, walang problema. Nais ko din makilala ang iyong mga kaibigan. Tiyak ko man sila din ay matatalino kagaya mo. Salamat po, Mr. President. Asahan niyo po ang aking pagdalo. Pangako ko po sa inyo, di ko na po sasayangin ang oras ko sa mga gadget at mga walang kabulong bagay. Magaling, Kiko. Kung lahat ng kabataan ay katulad mo, tiyak mong maganda ang magiging kinabukasan ng ating bayan. Hindi ba mahal na Pangulo? Tama si Ginoong Mabini. Hindi masasayang lahat ng sakripisyo nating magigiting na bayani. Dahil sa makabataan tulad mo. Magigiting na bayani? Nako, kailangan ko munang hanapin si na Mrs. Cruz. Excuse me po, aalis muna ako. Magkita na lang po tayo sa pagmumupo, sa pagdiriwang bukas. Paalam po. Narito tayo sa Kawit, Cavite upang saksiyan ang kauna-unahang pagwagayway ng ating bandila at pagpapahayag ng kalayaan buhat sa mga Kastila. Oo nga po, Miss Cruz. Tama ang sinabi ni Nana Sora. Kahit di man naranasan ng mga bayani ang kanilang pinaglabang kalayaan, dumating pa rin ito at nakinabang tayo lahat dito. Tama ka, Denden. Maraming nagsakripisyo para sa ating kalayaan. Kaya hindi natin dapat siya ang oras natin sa mga gadget at mga wala kabulong bagay. Gawin ang ating mga kaya para makatulong sa pagpapaunlad ng ating bayan. Ako natutuwa at mukhang marami kayo natutunan sa ating paglalakbay ah. Opo, Miss Cruz, marami po kaming natutunan. Hindi po pala biro ang dinanas ng ating mga ninuno sa kamay ng Kastila. Kaya dapat pahalagahan natin at huwag kalimutan ang ating history. Ako naman po, natutunan ko na hindi hadlang ang pagiging mahirap o pagkakaroon ng kapansanan para makatulong sa ibang tao. Ako'y natutuwa at marami kayo natutunan sa ating paglalakbay. Ito ang huli nating pupuntahan at pagkatapos nito ay makakabalik na tayo sa ating panahon. Mga bata, tayo na at makisaya itong araw ng ating kalayaan. Dalawa ng Hunyo, taong 1878, kasabay ng pagbabalik tanaw sa 300 taon na pagkaalipin sa kamay ng mga dayuhang Kastila. Ipinapahayag ng kapulungang binubuo ng 18 Ginoo ang
kasarinlan ng bansang Pilipinas mula sa kamay ng Kastila. Simula sa araw na ito, ang bansang Pilipinas ay magkakaroon ng sarili niyang bandila na magsisilbing sagisag ng kalayaan, katapangan, pagkakaisa at pagkapantay-pantay. Kasabay ng pagwagayway ng bandilang ito ay ang panunumpa ng katapatan at pag-ibig sa lupang kanlungan ng ating mga bayani. Pinagtibay ngayong 12 ng Hunyo, 1878, Kawit, Cavite. Narito ang mga tauhang nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ng magigiting na bayani. Mga piling mag-aaral ng BVBC College Department. Mga gumanap bilang Gwardiya Sibil. Ang matatapang na kababaihan ng Katipunan, si Maxima Bonifacio, Generala Agueda Kahabagan, Teresa Magbanwa, Trinidad Texon, Gregorio de Jesus at Marcel. Ang magigiting na Katipunero, si Jodato Arellano, Procopio Bonifacio, at Emilio Jacinto. Sa natatanging pagganap bilang Padre Blanco. Espesyal na partisipasyon bilang Batang Mayumi. Ang utak ng himagsikan, Apolinario Mabini. Ang ina ng Katipunan, Melchora Aquino.
ang gumanap na unang Pangulo ng Republika, General Emilio Aguinaldo. Ang Supremo at Ama ng Himagsikan, God Andres Bonifacio. Ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Protasio Rizal. Sa natataging pagganap bilang Binibining Isay Cruz. Gumanap bilang ang matalinong si Kiko. Ang mang-aawit na si Denden. Ang bibo at masayahing si Obet. At ang kaibigan ng lahat na si Katrina. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang ating magigiting na bayani!